Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Pwede ba natin muli palakpakan yung ating Diyos na buhay? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos ngayong hapong ito kasi we still, again, narito na naman tayo upang aralin or pag-aralan yung salita ng ating Panginoon. At ngayong hapon mga kapatid, bago po ako dumako dun sa ating topic, sino po dito yung merong wallet? Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kukunin yan mamaya. Tinatanong ko lang po, sino po yung may wallet? Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung capacity or gaano karaming amount ng pera yung kayang ilagay sa wallet na meron kayo? Nasukat niyo na ba yan? Na-try niyo na sukatin, gaano karami? Wala pa daw pansukat. Actually kasi, ngayong hapon mga kapatid, naalala ko lang, kasi before, syempre, since ngayon ay magki-Christmas, alam ko, magpapalain tayo ni Lord, lalo na financially, and more importantly, spiritually. Pero, I would like to ask each and every one of us, kahit hindi pera yung laman ng wallet ninyo, na-try nyo na bang punuin yan? Kahit mga cards, ano pa ba pwede ilagay sa wallet? Picture? Text daw? Text? Pogs siguro? Pero ako lang ba yung nakaranas dito na yung wallet ko talagang napuno ng mga resibo? Ako lang ba yung tipo ng taon dito na nagkikip ng resibo? Pag bumili sila or bumili kayo ng kahit anong gamit, tinatago nyo yung resibo sa wallet ninyo. Meron bang kagaya ko dito? Meron ba? Ayun. Subutin na lang di ako nag-iisa. Kahit pa paano may nakarelate sa akin. No, ba't ko po natanong? Kasi naalala ko mga kapatid, naalala ko lang, kasi yung topic natin yan related with keeping receipts. Yung tipong lahat ng mga nangyari in the past, tinatabi mo or kinikimkim mo or tinatago mo. So, naalala ko kasi nung time na ako ay bumibili ng mga gamit, lahat talaga ng resibo, tinatago ko sa pitaka ko. Kasi one day, kailanganin ko. Pero most of the time, ang nangyayari mga kapatid, lalo na kapag medyo oras ng kagipitan, hindi ko maiwasan na malungkot at mapatanong sa sarili ko, from time to time, kapag tumitingin ako sa wallet ko, imbes na iba-ibang mukha yung nakikita ko, puro barcode at puro QR code. Sabi ko, pagtingin ko sa wallet ko, pagkuha ko ng isang resibo, tinitingnan ko kung ano yung binili ko before. Bumili pala ako nito. Nasaan na kaya to? Minsan napapatanong ako nasaan na kaya to? Dati masaya yung mukha nakikita ko pag binubuksan ko yung wallet, ngayon puro barcode na lang, puro flat na mga text na lang, wala nang picture. More on numbers na lang at saka more on letters. So sabi ko, ang galing kasi the moment that I look into my wallet, doon ko naalala, parang ganito rin tayong mga tao. Sa buhay natin, hilig nating magbalik tanaw sa mga ginawa natin before. Or kung hindi man, sa mga ginawa ng tao sa atin before. For most of us, para din kayong ako. Yung tipong binabalikan nyo yung mga bagay, yung mga resibo. And most specifically, that emotional receipts that you have received in the past. Yung mga pagkakataon na ginawan kayo ng hindi maganda. Na tuwing bubuklatin yung wallet nyo at makikita nyo yung resibo, malulungkot kayo, masasaktan ulit kayo. Now, why do I open this up? Kasi napaka-importante po ng topic natin today, which is the love, yan yung picture The love that never records wrongs. Or ito yung tipo ng pagmamahal na hindi nagtatago ng resibo ng nakaraan. So, naranasan ko na talagang kumapal yung wallet ko na puro laman, puro resibo. At talagang kapag tinitingnan ko, lagi akong nasasaktan. Ako lang ba yung nasasaktan? Pag nakita nyo puro resibo na lang siguro yung laman ng wallet nyo, siguro masasaktan din kayo. Dating mga gandang ngiti ngayon, puro letra na lang, puro numero. Pero again, to tell you,
the most important thing that we need to remember, one of the most important thing that we need to remember in life is that God's love does not tally offenses but pours out grace. So, na-realize ko lang, no? Napakabuti ng ating Diyos. Kasi tayo, sa kultura ng mundo na kinagisnan natin, sinanay tayo nito na sinasabi sa atin na you need to protect yourselves from those emotional damage or emotional receipt, ano? Na nararanasan mo sa buhay mo. Kaya minsan, kapag may taong nakagawa ng masama o hindi maganda sa iyo, sinasabi ng mundo, layuan mo na yan, huwag mo na pansinin. O kaya minsan, gantihan mo yan. Pero na-realize nyo ba na kahit magantihan nyo siya, kahit na masaktan nyo rin siya sa ginawa niya sa inyo, nandun pa rin, maaalala nyo pa rin yung mga ginawa niya sa inyo. At maaalala nyo yung pakiramdam, kung gaano kasakit, kung gaano kahapdi, kung gaano kapait yung nakaraan na dinanas ninyo dahil sa ginawa nila. Pero napakabuti ng ating Diyos. Kasi pinapaliwanag sa atin ng ating Diyos that His love is not just love, not just the worldly love that we know, but it is His divine love that does not tally offenses. Hindi siya nagkikip ng kahit anong resibo sa lahat ng kasalanan na ginawa mo, ginawa ko. Instead, ino-overwhelm niya yon ng kanyang mayamang biyaya. And how many of us here have received God's grace? I think all of us. Diba? Can we clap our hands to our God? Napakabuti ng ating Diyos. Now, mga kapatid, kagaya nga ng binasa ng ating MC kanina, napakasarap balikan ng sinabi ng ating Panginoon dito sa 1 Corinthians 13, 4-5. So, love is patient, sabi dyan. Love is defined here. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not, or it does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Tapos yung pinakadulo, it keeps no record of wrongs. Pwede ba natin sabihin, it keeps no record of wrongs. Hallelujah. Alam niyo po ba, mga kapatid, here, Paul is correcting the Corinthian church by showing that true spirituality is measured not by gifts, okay? But by a love that refuses to weaponize past offenses. So during this time kasi, no, Paul is reminding or correcting the Corinthian church kasi they are so much fond of, masyado silang sobrang fanatic sa kanilang mga gifts. Yung tipong nagkakasira-sira na sila, nagkakaaway-away na, hindi na nagkakaintindihan. At ang pinaka-importante, at the top of their mind, ay yung gifts na binigay sa kanila ng Lord. But Paul is reminding them na kahit yung mga gifts na yan, walang kwenta kung hindi kayo marunong magmahal. At dito tinuruan, talagang initemize ni Paul, what is love? And most importantly, pasok na pasok sa topic natin for this month, yung sinabi niya dyan sa kaduluduluhan, yan sa verse 5, it keeps no record of wrongs. Again, palagi natin naririnig, to forgive is to forget. Wow. Pero sasabihin ng iba, hindi naman totoo yan. Kasi kaya mo naman magpatawad kahit hindi mo pa nakakalimutan yung ginawa niya sa'yo. Well, in reality, may ganun talaga. Nangyayari talaga yun. Pero mahalaga na maunawaan natin ano ba yung ibig sabihin ng Biblia that when you love, you should not keep record of wrongs. So ito na. Yes. Dapat, nararapat na hindi mo isulat or hindi mo alalahanin kung ano man yung mga ginawa na mali sa'yo. Kung talagang totoong nagmamahal ka, all you really want is the best
for the one you love. So, napakabigat nito kasi ang utos sa atin ng ating Diyos, ang utos sa atin ng ating hari, sa kanyang kaharian ay magmahal. Ang hirap. Ang hirap magmahal, lalo na kung yung tao hindi ka mahal-mahal. Ang hirap na nga magmahal, kailangan ka pang magpatawad, hindi lang basta magpatawad, kundi makipag-reconcile ka pa. And how can you be reconciled if you will always keep records of wrongs? Kung palagi mong makikita yung tao na yon, tapos maaalala mo lahat ng ginawa niyang masama sa'yo. Mahirap. Pero napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Because in Colossians 3:13, sabi ng ating Panginoon, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, sa dulo, sabi dyan, forgive as the Lord forgave you. So, here, Paul commands believers to imitate Christ's forgiveness as the foundation of the new kingdom community. So, ito daw dapat yung ating ginagawa. Ito daw dapat yung ating inuunawa. So, mga kapatid, ngayong hapon, I will give you 4 points. Napakasimple lang naman ng mga points na to. Napakadaling tandaan. Point number 1, true love refuses to store wounds, but chooses freedom instead. So, that real love, that kingdom love, does not keep offenses. But, ang ginagawa niya, nililet go niya. So, in Psalms 103, verse 12, sabi dyan, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Wow! As high as the heavens are above the earth. His love for those who fear Him. Do you fear Him? And as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Ibig sabihin, from dulo to dulo. Most importantly, walang hanggan. Lahat covered. Yun lang yun, importantly. Lahat ng transgression mo, hindi na naaalala ng Diyos. So, again, this time, David celebrates that God's covenant, His covenant love removes sin so completely. Wow! Ibig sabihin, yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo bukas, kasama na yun. That it can never be retrieved again. So, this time, David is celebrating yung ginawa ng Diyos. No? His covenant love. Wow. Do you know that heaven does not archive your sins? Kung siguro, kung merong record keeper doon, mawalan talaga ng trabaho. Lalo na kung trabaho niya, mag-record ng mga kasalanan mo. Kung ikaw ay na kay Kristo, wala siyang may susulat. Wala siyang may susulat sa'yo. So, heaven does not archive your sins, but it erases them. Binubura, mga kapatid. You and I, as kingdom people, we don't manage offense, but we dismiss it. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? So kung meron nagkasala sa inyo, hindi tayo para gumanti. Hindi tayo para saktan din sila. Hindi tayo para gumawa ng masasakit na bagay din sa kanila. Ang sinasabi at inuutos sa atin ng ating Diyos, ng ating Hari, even if you receive persecution, even if you receive bad things in your life, you need to dismiss that thought of revenge, that thought of retaliation, that thought of giving the offense back to the offender. Ibig sabihin, hindi ka nagaganti. Ganun lang kasimple. Now, ang mahirap sa ating mga tao,
Alam ko makaka-relate kayo dito. Sino dito yung merong mga cellphone or cameras? Sino yung mahilig dito mag-selfie or mag-take ng photo? Ako, hindi ako mahilig pero natuto na lang ako kasi yung trabaho namin, kailangan namin mag-selfie, kailangan namin mag-picture. So, again, tayong mga tao, mahilig tayong mag-take ng picture. Pero pag hindi maganda yung kuha natin, anong ginagawa natin? Dinidelete. At least merong nakaka-relate, ano? Dinidelete natin yung mga hindi magagandang kuha. Minsan, ito nakakatawa, kasi kahit maganda yung kuha mo sa iba, basta pangit yung kuha ng sarili mo, anong ginagawa mo? Kinikip mo ba o dinidelete mo pa rin? Dinidelete mo pa rin. Kala ko ako lang yung ganun eh. Pag hindi maganda yung itsura ko doon sa picture, talagang dinidelete ko rin. Tapos magre-request pa kanya, sige, isa pa, ulit. Hanggang sa, dapat ako yung pinaka-pogi doon sa picture. O, huwag kayong magtawa kasi pare-parehas tayo. Alam ko, ganyan din kayo. Diba? Pero, nakikita nyo ba, mga kapatid? Ano? Sa ating mga kasalanan, or sa kasalanan ng ibang tao, sa atin, dapat ganyan din tayo. Kapag pangit, huwag na nating i-store sa mga phones natin. Huwag na nating i-keep yung picture. Dapat ang manatili sa ating library, sa ating album, yung mga magaganda. Tama ba? Sa ating alaala, sa ating isipan, sa ating puso, kapag may ginawang pangit yung kapwa mo, alisin mo na. Kailangan ang matira sa storage niyan, ng puso mo, ng isipan mo, yung mga magagandang alaala, mga magagandang bagay that you spend with them, mga gandang memories, nakasama mo sila. Otherwise, kung hindi mo gagawin na i-delete yung mga bagay or mga pangit na picture na yan, mga pangit na memories na yan, mapupuno ka ng puro pangit na memories and there will be no room for good memories. There will be no room for good photos in your album. So mga kapatid, ngayong hapon, I want to ask you something. But first, I need to tell you this. If God is holding not your past, or if God is not holding your past against you, why is it that hanggang ngayon, yung ginawa ng ibang tao sa'yo, sinabi mong finorgive mo na, pero nasa recently deleted mo lang pala? Pwede mo pang ibalik. Pwede pang mapunta sa gallery mo. Pwede mo pang tingnan at mabalik yung sama ng loob na naramdaman mo nung nangyari yun. So, mga kapatid, I want to tell you this. I want you to realize something. I'm asking you this question. If God is not holding your past against you, kung si God nga, tinanggal niya sa recently deleted lahat ng bagay na ginawa mo against Him, bakit hindi mo ginagawa sa kapwa mo? Why are you holding someone else's past against them still? Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin sila pinapalaya? Hanggang ngayon hindi mo pa rin sila pinapatawad? Hanggang ngayon hindi mo pa rin kinakalimutan that ill feeling that you have sa mga bagay na nagawa nila sa'yo, sinasadya man nila o hindi? Hello, may kausap pa po ba ako dito? So, again, mga kapatid, this is the time to wake up for each and every one of us. Piliin natin sa storage, sa buhay natin. Huwag nating punuin yan ng mga pangit na alaala, pangit na mga bagay, lalo na patungkol sa mga taong importante sa atin at mahalaga sa atin. Minsan kasi sa family mo, minsan sa kaibigan mo, minsan sa kasama mo sa church. Kalimutan na natin to, mga kapatid. Dapat hindi na tayo nagkakaroon ng grudge against them. Even though they did something wrong to you. It's not your job to hold their past against them.
Palayain mo sila. And ultimately, palayain mo rin yung sarili mo. So now, point number 2, do you know, if you refuse to do that, if you refuse to forgive them, this is what will happen to you. Sabi dyan, palipat na lang po, ayaw po lumipat. Number 2, when you keep records of wrongs, it drains the soul, your soul, until nothing healthy is left. Ibig sabihin, unti-unti kanyang inuubos, unti-unti kang nadidecay because of your unforgiveness. Unti-unti, hindi mo namamalayan, akala mo okay ka, akala mo protected ka, pero deep inside, you are rotting. You are deteriorating. Again, mga kapatid, akala kasi natin, kapag tayo hindi nag-forgive, kapag ginawan tayo ng hindi maganda, we are protecting ourselves. Bakit? Kasi dinidistansya natin yung sarili natin dun sa taong nakasakit sa atin. And we are distancing ourselves from the feeling that we experience nung ginawa nila tayo ng mali. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, akala natin nakakagaan para sa sitwasyon natin yung hindi pagpapatawad at paglayo dun sa mga taong gumawa ng masama sa atin. Pero ang totoo, mas mabigat yung kapalit niyan. Why? Because sabi dyan, unforgiveness taxes us. Since it requires you to, number 1, sabi dyan, they occupy your mental storage. Sinasabi ko nga kanina eh. Kung yung utak mo ay 1 terabyte, sabihin na natin, hindi, mas malaki pa talaga doon. Pero halimbawa, ang capacity mo ay 1 terabyte. Tapos nag-store ka ng mga photos, mga blurred na photos, mga pangit na photos, mga dark na photos. There are no more space. Wala nang space para sa mas magandang photos pa. Bakit? Kasi hanggang ngayon, nandun pa rin yung mga junk sa storage mo. So, instead na ma-maximize mo, ang nangyayari, hindi. Nasasayang. So, other than that, it also requires emotional energy. Naranasan niyo na ba ito minsan? Dahil meron kayong grudge against one person. Kanina, ang saya-saya nyo, tapos nung dumating yung kaaway nyo, parang bigla kayong nawala sa mood. Why? Because you're still holding on to that feeling. Someday, gusto kong makaganti. Someday, gusto kong maging quits na tayo. Gagawin ko rin kung ano yung ginawa mo sa akin. Pag nakita kita ngayon, ang saya-saya ko kanina, biglang, diba? Parang biglang nag-mood swing. Why? Because hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan yung bagay na ginawa niya sa'yo. Hindi mo pa rin kinakalimutan that pain that he or she has caused you. Pero, higit pa doon mga kapatid, hindi lang tayo dinidrain in our mental and emotional aspect of life. Pinakamatindi is this, spiritual distance. Nararamdaman niyo ba yun minsan? Pag nakita niyo yung kaaway ninyo, iniisip mo, bago mo siya makita, I will praise the Lord. Pupuri ako sa Panginoon. Tapos pagmulat mo, nandiyan na yung kaaway. Ayoko na. Lord, mamaya na lang ako magpipraise sa'yo pag wala na yung kaaway ko. Yung tipong puspos ka na. Tapos pagmulat mo, ay, bad trip ka na ulit. Ito yung epekto mga kapatid. Even your relationship with God is affected with your unforgiveness. Diba? If you allow that unforgiveness to rule over your heart, this is what will happen. Ipupush out mo si Jesus. Ipupush out mo yung Holy Spirit. And other than that, syempre, ito na yung pinaka-evident, number 4. Your relational coldness. Yung dati nagngingitian kayo ngayon.
Hanggang ganun na lang. Diba? Dati, grabe. Parang hindi na kayo mapaghiwalay. Ayoko sana sabihin to, pero minsan yung mga mag-asawa, ganito eh. No? Sobrang sweet. Tapos, pag nag-away, diyan ka matulog sa sala. Ayoko na. Pangit ang tingin nila sa akin. Pero, it's true, mga kapatid. It's because of your unforgiveness, even your relationship with your family, with your friends, even with your spouse. Itong mga relationships na to, ito dapat yung mga relationships na dapat nagmamanifest yung love na pinakita ng Lord. Ito dapat kasi ito yung pinaka-close eh. Ito yung pinaka, di ba? They are the closest relationship that you have. Dito dapat mas ramdam yung presensya ng Diyos sa buhay ninyo. Dito dapat mas ramdam yung pagmamahal ng Diyos. Pero because of your unforgiveness, you are limiting or you are preventing the manifestation of God's presence in your life, in your relationship. Ay, nako. Alam niyo po mga kapatid, this unforgiveness is the bookkeeping system. Kung kaya man ay nag-accounting, ito yung tipo ng bookkeeping system na nire-record nyo lahat ng nangyari, lahat ng bagay. Tapos, ang dulo, deficit pa kayo. Ako, naranasan ko yan kasi nag-aaral ako ng business administration. Meron kaming subject na accounting. Alam nyo, gano'n ka-frustrated yung pakiramdam kapag yung mga balance, yung mga financial statements mo hindi nagbabalance at the end. Yung palaging may kulang. Alam nyo, talaga, nakaka-stress. Pero, kapag ka naman balance yan, wow, it's so fulfilling. Parang ang galing-galing. Parang, grabe yung saya mo. Pero, it's like unforgiveness. It's like the bookkeeping system na parang kahit anong gawin mo, na pagtalihin mo yan, yung dalawang yan, hindi nagpapantay, laging may kulang. Lagi kang nasa disadvantage. Yun lang yung ibig sabihin, mga kapatid. Kapag in-apply mo yung bookkeeping system na to, which is unforgiveness in your life, lagi kang nasa disadvantage. Tandaan nyo yan. Remember the story of the parable of the unforgiving servant? Naalala niyo po ito sa Bible? Antindi nito, mga kapatid. Kasi siya, yung servant, may utang siya dun sa hari. 10 bags of gold. You will find it in Matthew 18:23-35. Di ko na po sinama kasi sobrang haba. Pero, I want to tell you about this story. Yung debt na meron siya dun sa hari, so enormous. Sobrang hirap bayaran kasi sobrang laki. Pero alam niyo kung anong ginawa ng hari? Pinatawad siya. Sige, canceled na lahat ng utang mo. Pero one day, itong servant na to na pinatawad, nakita niya yung kapwa niya servant na meron ding utang sa kanya, 100 pieces of silver. Alam niyo kung anong ginawa? Hanggang sa pinakulong. Tapos, nakita ng ibang mga servants, isinumbong ngayon sa hari. Grabe. Alam niyo kung ano nangyari? Nagalit yung hari. Siguro sa loob-loob niya. Pambihira talaga tong taong to. Yung utang mo na napakalaki sa akin, kinancel ko, tapos yan lang napakaliit na amount, hindi mo pa ginawang i-cancel, hindi mo pa ginawang mapatawad. O, anong ginawa ng hari? Pinakulong din siya. Pinagdusa siya hanggang sa mabayaran niya. You see, mga kapatid, if you always have this attitude or this posture of unforgiveness in your heart, you're always at a disadvantage. Malaya ka na sana, pero ngayon nakakulong ka ulit. Why? Because you are not
forgiving. So mga kapatid, you and I, we're just like the servant. You and I once had an infinite debt to our God. Meron tayong utang na kahit kailan hindi natin kayang bayaran sa ating Diyos. Pero bakit ngayon, sa kapwa mo, para ka nagpatayo ng sarili mong collecting agency, tapos hinaharas mo sila na magbayad. Samantalang ikaw, napakalaki ng utang mo, kinancel ni Lord. Tapos ngayon, sinisingil mo yung kapwa mo. Para sa isaan? Saan? Barya? Baryang kasalanan? Sentavo na kasalanan? Hello mga kapatid, are you still listening? Again, to tell you, you're always at a disadvantage when you are unforgiving. So, if you maintain emotional bankruptcy, you can't walk in kingdom abundance. Now, have you ever experienced in your phone na meron ng ganito? Halimbawa, nafu-full na yung storage ng phone nyo, kaka-picture nyo, yan. Hilig nyo kasi mag-selfie. Yan. Storage almost full. You can manage your storage in settings. Wow. How good God is. Giving us this opportunity to manage our storage, to manage our life, to do forgiveness, to delete the records of wrongs of other people, to free up some space in your life so that God can move. Alam niyo po mga kapatid, sometimes we are so much focused on the failures of others na nakakalimutan natin that we in the first place, we're not worthy to receive the grace of God. Pero yun na nga yung maganda dun eh. We are not deserving of it, but He gave it anyway. Which leads us to point number 3. Grace focuses on God's compassion instead of others' failures. Did you know that heaven's memory selectively remembers the work of Christ over your failures, over our failures? Palaging ang nakikita ng ating Diyos Ama ay yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na napakaganda kesa tingnan niya yung mga kasalanan mo, kasalanan ko. This is not denial, but this is kingdom perspective. Sa perspective ng Diyos, mas gusto niyang tingnan kung ano yung ginawa ni Kristo doon sa krus kesa sa ginawa mo. Sa kasalanan na nagawa mo at nagawa ko. Hebrews 8:12 says, "For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more." Wow. Here, the writer explains that under the new covenant, God Himself chooses not to recall forgiven sins. Kaya nga sinasabi natin lagi, kapag nung si Kristo ay napako dun sa krus, ang nakikita niya, yung kasalanan, ang nakikita ng God the Father, yung kasalanan ng sangkatauhan na pinarurusahan. At tuwing titingin siya sa iyo, dahil tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, tinanggap mo kung anong ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, at sinabi mo na yun ay sapat na para mabayaran lahat ng pagkakautang mo, tuwing titingin siya sa iyo, nakikita niya, the righteousness of Christ. Wala kang kasalanan. Wow! Ganun kakalab ni Lord. Ganun kanya kamahal. That every time He looked at you, He always see Christ. You and me, we have His righteousness. Hindi niya na ito naaalala. The sinner that you are. He always sees in kingdom perspective, in kingdom lenses, what Christ has done. His righteousness.
So, mga kapatid, to tell you, mercy is not amnesia. Yung biyaya ng ating Panginoon ay hindi amnesia, no? It is choosing to look through kingdom lens. Mas pinipiling tingnan yung mga mabuting bagay kaysa sa mga maling nagawa. Now, kung tinanggap mo si Kristo, sabi sa Biblia, wala nang condemnation. Tama? So kahit anong nagawa mong kasalanan, hindi na naaalala ng Diyos. Bakit? Kasi pinipili niyang tingnan kung ano yung ginawa ni Kristo. Yung binayad ni Kristo sa mga kasalanan mo. Ganun kanya kamahal. Pinili niya na tingnan yung mga magandang bagay. In other words, mga kapatid, pinili niya yung mga magandang picture mo. Dinilit niya na yung mga pangit. Itinira niya yung mga maganda. Yung mga panahong kasama mo si Kristo. Tinanggap mo siya sa buhay mo. Yun lahat ng picture na nakikita niya sa gallery mo. Hindi niya na nakikita yung dating ikaw, yung madungis na ikaw, yung bagong gising na ikaw. Ano pa ba? Yung bad hair day na ikaw, ano pa ba? Wala na. Ang nakikita niya na, yung larawan ng kanyang anak na siyang tinanggap mo. So, mga kapatid, no? It will really benefit us if we do this. Why? Because releasing offenses, forgiving people of their sins, always looking at the brighter side, always looking at the good things in them, release you from holding offenses or giving offenses to them. And it opens the door for God to redeem your narrative. Ibig sabihin, kapag ka nire-release mo or binibitawan mo yung pagganti, yung unforgiveness, binibigyan mo ng espasyo or chance si Lord na i-rewrite kung ano yung istorya mo. Binibigyan mo siya ng chance na mas pagandahin pa yung istorya na meron ka sa buhay mo. So, remember what happened to Joseph. Grabe yan. Kung titingnan natin, in a worldly perspective, nasa kanya lahat ng karapatan para gumante sa kanyang mga kapatid. Why? Because anong ginawa sa kanya? Binenta siya. Binugbog. Tapos ngayon, na siya ay second in command, lalapit sila sa kanya dahil may taggutom. He has every right and he has every power para gumanti. But he chose not to. And look at what God did in his life. Alam niyo po, napakaganda ng sinabi. Sabi diyan sa Genesis, 50:20. Sabi diyan, you intended to harm me. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. When you release people of their offenses against you, you are giving God the opportunity to rewrite and make your life better. For Him to freely move in your life. Napakaganda nito mga kapatid. Kasi minsan, the breakthrough, the difference between your situation now and the breakthrough that God has prepared you, minsan unforgiveness lang yung humaharang eh. Yung breakthrough sa buhay mo, yung success na matagal mo nang iniintay, yung mga bagay na inaasam-asam mo for the glory of God, minsan unforgiveness lang yung pumipigil. To remind you mga kapatid, just like Joseph, your future is not chained to what others did to you. Hindi yan nakakadena sa kung anong ginawa sa'yo ng ibang tao. Kundi yan ay connected sa kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Nasa Diyos, nasa kamay ng Diyos. Only if
if you would allow Him to move freely in your life. When you release those offenses, release people from your unforgiveness, the moment you take your hands off the record book, the moment na hindi ka na nagsusulat at hindi mo na pinipilit isulat at i-remind yung sarili mo sa mga bagay na ginawa sa'yo, na pangit ng mga kapwa mo, that's the time that the pen of God starts moving and writing sa mga pahina ng buhay mo. Ganun lang kasimple. So choose to release your hands of the record book. Huwag mong isara sa Diyos. Because of your unforgiveness, ibukas mo sa Diyos. Release it. Let God move freely. Let God write your story. Let God give you the breakthrough, the best plan that He has for you. I tell you mga kapatid, when you start doing this, you will be surprised at what God can do in your life. Kapag pinili mong magpatawad, masusurpresa ka sa mga bagay na bubuksan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga gagawin niya sa buhay mo. Sa mga ipapakita niya sa'yo. Mga bagay na hindi mo naisip na pwede palang mangyari sa buhay mo. You see, mga kapatid, God is so good. Can you clap our hands to our God? Ganyang kakamahal ng Diyos. Kaya nga, this moment, I am inviting you. Let's make this declaration. Hindi lang natin ito basta sabihin, kundi talagang let's remind ourselves of this. Very very short lang naman. Dalawang statement lang to. Dalawa, so apat. Hindi, dalawa lang po talaga. Sabi diyan, I refuse to be a recorder of wounds. Sabay niyo po ako. I refuse to be a recorder of wounds. I choose the love that liberates. Huwag mong piliin na lahat ng sugat, itatala mo pa. Piliin mo yung pagmamahal na nagpapalaya. Papalaya sa lahat ng resibo sa buhay mo. Papalaya sa mga bad pictures in your album. Papalaya from you, from that bad memories that you have with them. So, napakasimple lang ngayong hapon mga kapatid, 3 applications that we need to apply in our lives. First one, let go of old accounts. Kung meron ka ngayon, record book sa buhay mo, o kaya nakalagay dyan sa puso mo, o nakatago sa kung saan mo man tinago, punitin mo na yan. Sarap siguro makita, no? Kung tayo mga Pilipino, dati sa panahon ng pang-aalipin ng mga Espanyol, sabi natin, punitin ang sedula. Ngayon, punitin ang record book. Paano yun, Pastor? Ang kapal kasi ng libro eh. Well, Jesus Christ, kahit ilang patong na encyclopedia, yung kasalanan mo, pinunit niya lahat yan. So that's what you should do. That's what you and I should do. Let go of old accounts. Let's free up some space in our lives. Ba't pa puro cellphone? Kasi galing po ako sa cellphone. Alam ko mas makaka-relate kayo dito. Sabi diyan, free up space. You see? 11% pa lang. Maaring mas maliit pa dyan yung porsyento ng nangyayari sa buhay mo sa plano ng Diyos. Pero hanggat hindi ka nag-free up ng space, mahihirapan yung Diyos na punuin yan according to His will. Malamang sa malamang hanggang ngayon, nahihirapan ka pa rin. Every time you browse into your life, mas marami pa ring bad pictures kaysa sa mga good pictures. So, let go of all the accounts. Free up some space. And let God move. Number 2, sabi dyan, ayaw po lumipat, daily forgiveness is a must. Ito na.
Kasi for most of us, akala natin, yung pagpapatawad, kapag ka nagawa natin, okay na. No? Pero remember, every day, you meet people, every day, different situation, different scenarios. Talagang may mga tao na magkakamali at magkakamali. Makakagawa ng hindi maganda against you. You need to learn how to forgive them daily. Why? Because if you learn and if you practice to forgive them daily, you're creating a momentum for the kingdom of God to advance. Kapag palagi ka nagpapatawad, ibig sabihin, ginaganap mo ang kalooban ng hari, you are representing Christ. Bakit? Kasi si Christ, pinatawad ka eh. So you're representing Him. Kahit saan, dala-dala mo siya. So ibig sabihin, if you practice this daily and you master this, wow, gaano kabilis at gaano kalawak yung paglago at paglaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Imagine, if unforgiveness is not restraining you, how fast would it be? Gaano kabilis na itong buong mundong ito makikita nila at mararanasan na narito na talaga ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, let's create the momentum. Let's forgive daily. Choose to forgive. Master forgiveness. Dapat tayo, mga master tayo ng forgiveness. Number 3, last, mga kapatid. Sabi dyan, speak blessing over to those whom you once resented. Sa mga tao na dati kinagalitan mo, dati iniwasan mo, dati kinasuklaman mo, kinagalitan mo, kinatampuhan mo, kung ano man yan, always choose to bless them. Pray for them. Ask God to do the best things. Make them experience the best things that they can experience in life. May the favor of the Lord, as much as you have received it, matanggap din nila yon sa kanilang mga buhay. Kaya dapat lagi niyo sinasabi, the Lord bless you. The Lord bless you. Naalala ko nga si Kagawad, nung meron siyang kaaway, sabi niya, God bless you. Diba? Meron siya yata sa kalsada. Pero naka-road rage. Instead of saying, I hate you, or kung ano man mga pangit na salita, God bless you, kapatid. Pagalit pala yun. God bless you ka! Ay, hindi naman ganun. Bless them, mga kapatid. Ask God for His favor na ibuhos sa kanilang buhay. At maging daluyan din sila ng pagpapala, kagaya mo. Maging reason din sila kung bakit makita ng ibang tao na yung kaharian ng Diyos ay talagang nagmamanifest na dito sa lupa. So, napakasimpleng application lang naman ito, pero sikapin natin na palagi nating magawa. Number 1 is to let go of all the counts. Tear your record book. Number 2, let's master forgiveness. Daily, we do it. And build momentum for God's glory, for God's kingdom to advance. And speak blessing over those people na dati kinagalitan mo. Instead, na isumpa mo sila, maghanap ka ng karayom at wag na. Wag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Sabi nga ng ating Panginoon, forgive as God has forgiven you. Forgave you from your sins. Let's make sure that kung ano man yung mga natitira nating mga record book dyan ng mga mali ng tao na ginawa sa atin, dapat hindi na natin yan nakikita. Dapat hindi na natin yan binabalik-balikan. Bakit? Kasi pinaparusahan mo lang yung sarili mo. From time to time, binabalik mo yung sarili mo, parang time travel ka dun sa dating once upon a time. Ito na naman tayo. No need, mga kapatid. Again, the heaven keeps no record of
wrongs, not because sin isn't serious. Hindi ibig sabihin nito na yung kasalanan ay okay lang at hindi ito isang seryosong usapan, kundi yung grace, yung biyaya ng Diyos, it overwhelms everything. Nag-uumapaw. Pag isinalin mo yung kasalanan dun sa biyaya ng Diyos, talagang hindi mo makikita yan. Sobrang tindi ng grasya ng ating Panginoon, ng biyaya ng ating Panginoon. Let's remind ourselves daily. Every time. Ayaw talaga lumipat. Yan. Sabihin mo sa sarili mo, I am forgiven because God chose mercy over memory. Pinili ng Diyos na palayain ka mula sa iyong mga kasalanan. Ibinuhos niya yung kanyang mayamang biyaya. Mas tinuon niya yung atensyon niya doon sa mercy kesa alalahanin lahat ng ginawa mong mali against Him. Pinatawad ka ng Diyos. Bakit? Kasi yung Diyos natin ay Diyos ng pagpapatawad. That's why yun dapat yung lifestyle natin, mga kapatid. Yun dapat yung minamaster natin. Yung tayo yung may pabilis sa magpatawad, tayo yun. Now, last one, or last two. You see, mga kapatid, when you stop keeping score, when you stop seeking revenge, transformation follows. Magbabago talaga from the inside to the outside. Kapag hindi ka na naghahangad na makaganti, kapag tapos ka na sa episode na yun, kapag tapos ka na sa chapter na yun, maganda yung naghihintay sa'yo. And we can see that in the Bible, even in the life of Jesus Christ. After He has forgiven all our sins, after He died on that cross, God exalted Him. Gave Him the name that is above every name. The name at which every creature, every knee will bow. And that every tongue in this world, every language will proclaim that He is Lord. So, you see mga kapatid, napakabuti ng ating Diyos. And this is what He wants. This is what He wants you to apply in your daily life. The love that never records wrong. Why? Because this is the King's way. Ito yung pamamaraan ng ating hari, ng ating Panginoong Jesucristo, at ito yung kultura sa kaharian niya. Now, do we belong in God's kingdom? Then we should be not just forgiven people, but forgiving people as well. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord God, for this wonderful afternoon, Lord, na binigay niyo po sa amin. Labis po namin kayong pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila aming Diyos dahil alam namin na ikaw po ay kapiling namin ngayong hapong ito. At maraming salamat aming Diyos for this wonderful opportunity to hear your message, Lord God. Maraming salamat po sa wisdom na amin pong napakinggan. Sa lahat, Lord God, ng mga bagay na kinol mo po yung amin pong attention. Lord, we thank you for this wonderful reminder that we should not just be forgiven people, but forgiving people also. Hindi lang kami basta pinatawad, kundi mga nagpapatawad rin. Maraming salamat aming Diyos for this wonderful truth na hindi mo lang basta sinabi sa amin through your word. You even showed this to us through our Lord Jesus Christ. And Lord God, this afternoon, kami po ay lubusan, nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa amin pong mga pagkakamali at pagkukulang, Lord God, saan niyo man kami nasumpungan, maging sa isip, sa salita at sa gawa, sa lahat, Lord God, ng aming mga pagkukulang. Nais namin, Lord God, na idulog sa iyo, hingin sa iyo, Lord God, ang kapatawaran sa lahat ng ito. At kami po, Lord God, ay humihingi rin sa iyo ng tulong through your Holy Spirit to empower us, to help us, Lord God, as we forgive those people na merong ginawang mali sa amin. Even though, if they are deserving or undeserving, Lord, kahit na sila ay undeserving or deserving, Lord God, turuan mo pa rin po kami na magpatawad sa kanila.
And Lord, we're so excited that starting this day that we have released our offenses, Lord, our offenders, Lord. We're so excited with what you will do in our life, Lord God. Maraming salamat po. Reveal to us your plans. Make us, Lord God, experience the breakthrough na matagal mo nang inilaan para sa amin. Matagal mo nang ipinrepair para sa amin, Lord God. This time, we are releasing, Lord God, everything. Our unforgiveness, Lord God, our grudges, aming sakit, sama ng loob, lahat ng sakit, Lord God, na aming dinanas mula sa ibang tao. Ito po'y aming nire-release at binibigay namin sa inyong paanan, Lord God. Help us to have this heart, the same heart that Jesus Christ has. The heart that loves, 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 and loves, Lord God. The heart that does not keep record of wrongs. Instead, Lord God, the heart that seeks what is best for others, even above our own selves. Lord, maraming salamat po dahil sa hapong ito, Ikaw po ang kasama namin, Ikaw po ang siyang nagtuturo sa amin. How can our lives, our hearts can be aligned with your will? Thank you, Lord God, for this wonderful message that you have imparted to us. Lord, kami po ay so excited. Umilos ka sa buhay namin. Gusto namin makita, Lord God, ano pa yung pwede mong ilagay? Ano pa yung pwede mong idagdag sa aming mga buhay, Lord God? Ano pa yung pwede mong gawin sa aming buhay, Lord God? Kumilos ka aming Panginoon. We claim this, Lord God, as your sons, as citizens of your kingdom, Lord God. We know that we have rights as part of your royal family through Christ. Lord, we approach you with confidence, the confidence that we have in Christ, Lord God. Maraming salamat po aming Diyos. Tinatas ka namin sa hapong ito. Tunay na dakila ka, tunay na kahanga-hanga ka. Purihin ka at sambahin namin, Diyos. In Jesus' name, amen.